DOST ipinaalala ang kahalagahan ng pagsunod sa tamang oras. Alinsunod sa Philippine Standard Time Act o RA 10535. Tunghayan sa GMA Regional TV presents. On the way na, pero hindi pa pala. Karaniwang eksena sa mga meet-up o gimmick ng magbabarkada. Filipino time daw kasi. Ito ang bansag sa mga Pinoy na madalas na malate o hindi dumarating sa takdang oras. Ang usapan ninyo 8 a.m. Anong oras ka nakakarating pag ganun? Filipino time din po. Filipino time, 8:30 ganun po. Kasi po madami pa pong gagawin, maliligo pa po. Ang pagiging late hindi raw nakakatuwa sa karamihan, lalo na ang mga taong laging on time sa lahat ng lakad. Sobrang agaw nyo pong dumating, tapos magwe-wait ka po ng matagal, yung ganun po. Ang iba rin sa atin gusto nang baguhin ang negatibong konsepto ng Filipino time. Alalahanin natin kung yung kausap natin ay dumating sa tamang oras. Ikaw, kakahiya naman. Ayon sa kasaysayan, ang konsepto ng Filipino time ay mula sa pagpapakita ng pagiging mataas ang katayuan sa lipunan noong panahon ng kolonyalismo hanggang sa paglapat ng negatibong label na tamad noong panahon ng mga Amerikano. Ngayong 2026, muling pinaalalahanan ng DOST ang publiko sa kahalagahan ng pagsunod sa tamang oras ayon sa Philippine Standard Time Act o RA 10535. Ito raw ang layunin kaya may National Time Consciousness Week na layong baguhin ang nakasanayang Filipino time o pagiging late at paigtingin ang disiplina at paggalang sa oras ng kapwa. Itinuturing ng DOST na may malaking epekto sa ekonomiya ang pagiging huli sa trabaho, klase, mga lakad at mga gawain. Nagkakaroon kayo ng patong-patong na mga trabaho na hindi nyo matapos-tapos. So parang lahat tayo, even myself, I have to remind myself, time management is important. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.